channel na to, click mo yung subscribe sa baba at yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod na upload namin mga video. So, shout out nga pala kay Ma'am Camille de la Cruz, kay Ma'am Angel Naranjo, kay Nala Abad, kay Ma'am Marinel Toledo, at sa iba pa ng mga nakapanood ng ating video, ng mga nag-PM sa akin. Yung iba hindi ko na nasagot, so may mga iba na nasagot ko din naman sa dami. So thank you po sa inyong lahat. So ngayon, maraming nagtatanong kasi sa atin kung magkano daw po ba yung starting capital sa pag-aalaga ng broiler. So sasagutin natin yan. So ang sample natin is 500 heads of broiler chicks. So hindi naman pwede na sisiw lang ang bilhin natin, ano? So bago tayo mag-start ng ating farm, kailangan nating tingnan yung mga bagay na kailangan nating bilhin at paglaanan ng pondo. So unang-una, bukod sa broiler chicken o broiler chicks na gagamitin natin sa farm, is kailangan din natin ng mga feeder, mga drinker. So syempre sa medical, sa feeds, sa electricity, sa labor, sa day old chicks na nga, and then sa other expense. So yun yung mga primary nating mga gastusan sa pag-aalaga natin ng manok o sa ating pagpa-farm. So sa feeder, hindi pwede sa pag-aalaga natin ng manok na yung gamitin natin sa sisiw is ganun din yung gamitin natin sa malalaki. Kasi kung napanood nyo yung mga iba kong video, so yung ating brooding period o yung ating brooding area is nakahiwalay siya sa ating pinakang building kung saan lalaki talaga yung ating mga manok. So ngayon, na ito yung ibang mga kinakailangan nating bilhin bago tayo magsimula. So sa feeder natin, dalawang uri ng feeder ang kailangan natin sa ating pag-start ng farm. Meron tayong feeder na linear, meron tayong automatic feeder. So sa 500 heads of broiler chicks na alagaan natin, is kailangan natin ng 10 pieces of linear feeder. So, ang isang peraso nito is nagkakahalaga ng 65 pesos, total of 650. Pag medyo malaki-laki na sila, so nagpapalit tayo ng pakainan, or pwede din pag inilipat na natin sila doon sa malaking building, is yung feeder natin na ginagamit doon is yung automatic feeder na nagka-capacity ng 10 kilos bawat isang feeder. So, ang kailangan natin sa 500 heads na manok na alaga natin is 20 pieces. So nagkakahalaga po ito ng 3,600. So sa drinker din po, same po siya sa feeder, merong pang sisiw at meron din pong pang malalaki. So sa drinker po na gagamitin natin pag sisiw pa lang sila, is kailangan po natin ng 17 pieces. Ito po yung nagka-capacity lang po ng 1 liter. So 25 pesos po yung isa nito sa market. So total of 425. Yung drinker naman po na malalaki o yung para sa mga malalaki nating manok, nagka-capacity po ito ng 3 liters bawat isang drinker. So yung iba naman po, pag malalaki na yung manok, ang ginamit nila is yung maliliit na planggana. So dito, yung inilagay natin is yung drinker na nagka-capacity ng 3 liters yung bawat isa. So 20 pieces po yung kailangan natin. So 45 pesos po sa local market ang halaga nito. So, 900 pesos po yung drinker natin. Antibiotic kung walang sakit. Depende lang kung kailangan talaga. So, naglagay lang tayo ng 500 pesos. So, hindi naman na yan siguro masu-short. Ano? Sa aming experience, yung 500 pesos, good for 500 heads, is hindi na yan masu-short. So, sa feeds natin, sa loob ng 14 days, makakaubos tayo ng 3.5 sacks ng booster. So, nagkakahalaga ang booster po ngayon ng 1,450, total of 5,075. So, sa starter naman, makakaubos din tayo ng starter feeds ng 7 sacks. Nagkakahalaga po ang starter feeds ngayon ng 1,400, so total of 9,800. So, yung finisher naman natin, finisher feeds, is 12 sacks po yung mauubos niya times 1,350 po, kasi 1,350 po yung price ngayon sa local market natin. So 16,200 po. So bago mo harvest yung manok natin, uubos po tayo ng 22.5 sacks of feeds.
So, nagkakaalaga po ito ng 31,075. So, ayan. Hindi naman pwede na wala tayong electricity as source of heater at saka ng ilaw ng manok natin. So, naglagay din tayo ng mga nasa 1,500. So, hindi na din yan siya tataas at hindi na din yan bababa. Kasi hindi naman ganun kataas yung natin, yung bill siguro. Kasi maghi-heater lang tayo is 1 to 14 days. And then, ilaw na lang in the following days. So, sa ating labor is depende sa inyo. Kasi ngayon, ang labor talaga is 3 pesos per head. So, kung kayo lang ang mag-aalaga, so, mas makakatipid. Pero kailangan kasi ganito na para ma-estimate natin yung total expense is naglagay tayo ng 1,500. So, sa other expense, kasi hindi din naman natin maiwasan sa farm natin na nagkakaroon ng bigla ang gastusan. So, naglagay din tayo ng 1,500. So, dito natin kukuhaan kung halimbawa is may mga napundi na ilaw. So, may mga nasira dun sa ating kulungan. So, doon natin kukuhaan sa other expense. Dapat may nakalagay talaga dyan palagi. So, sa D-All Chicks, depende din to sa panahon kasi fluctuating kasi ang price ng D-All Chicks. Pag medyo mababa yung source talaga ng broiler chicks kasi talaga tumataas to. Pero ngayon, ang price ngayon is 30 pesos each. Class A na po yun kapag direct po tayo sa hatchery. So, 15,000 total, kasi 30 pesos yung isa. So, total of 56,650. So, ngayon, yung iba nagtatanong, sir, paano yung housing? So, yung housing kasi, hindi namin kadalasan sinasama sa mga ganito kasi sa pagko-costing sa pagpo-farm is nakadepende kasi yung ating housing doon sa design natin. Bakit? Kasi malay mo commercial, malay mo ito is from backyard lang, tsaka yung iba is may mga existing na mga kulungan ng manok. So nakadepende na po yun sa inyo.